Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkabalik sa campsite, ay agad sinalubong ni Rosalia si Lino. Mahal, ayos ka lang? Oo, medyo napagod lang ako sa laban. Huwag ka nang mag-alala, bumalik ka na muna sa monitor. Tignan mong maigi kung may ibang movement. Pupunta lang ako sa kainan natin, magkakapi lang ako at magsasandwich na rin. Nagutom ako bigla eh. Clea, lahat na ba nadalhan mo ng makakain at maiinom? Oo, Lino. Nagpapahinga na silang lahat ngayon at naghihintay ng sunod na assignment na ibibigay mo. Sige, kakain lang ako saglit bago ako magbigay ng instruction. Dali-dali nang nagpunta si Lino sa kantin at mabilis na nagmerienda. Agad rin siyang bumalik sa command center. Rosalia, ano nang status ng Marine Corps at nila Micaela? Naka-standby sila, Lino. Sa unahan lang kaunti ng Section D. Agad pinindot ni Lino ang button ng kanyang comb. Benny, do you copy? Oo, Lino. Narito pa kami sa Section D. Hindi kami makababa sa bangin, patawid sa kabilang bundok. Ha? Bakit? Kakaiba ang dilim dito, Lino. Parang may itim na ulap na nakalapag sa lupa. Tapos napakaraming tunog ng ungol. Sinabihan ko na rin ang team ng Marine Corps na wag na munang tumuloy. Dahil hindi namin nakikita ang paligid, mauubos lang sila doon. Sinubukan ko rin pumunta roon upang magmanman sana. Pero umalis din ako agad dahil hinabol ako ng napakaraming zombies na mabilis kumilos. Mabuti nga at hindi sumunod papunta sa itaas. Mahirap silang kalabanin kung hindi namin nakikita. Kaya hinintay na muna namin kayo na matapos sa laban. Sige Benny, standby muna kayo dyan. Gagawa lang ako ng plano. Micaela, pwede bang bumalik ka muna rito? Ipapasundo kita kay Minari. Sige Lino. Minari, pasuyo, pakisundo si Micaela sa Section D. Naroon siya malapit sa bangin, sa gilid ng bundok. Sige Lino. Sagot pa ng diwata at agad na itong nawala. Makalipas ang ilang saglit ay pumasok na si Micaela sa silid. Ano yun Lino? Bakit mo ako pinasundo? Micaela, kailangan ko ang tulong mo. Magaling ka sa area mapping. Hanapan mo ng mas magandang daan ang mga Marine Corps para hindi sila maubos ng mga zombies. Humanap ka rin ng posisyon kung saan tayo pwedeng pumesto sa paglapit sa mismong laboratory compound. Walang inilagay na kamera ang mga kalaban doon sa ibaba ng bangin. Kaya hindi natin alam kung gaano karami ang zombies na naroon at kung zombies lang ba talaga ang naghihintay sa atin doon. Sige Lino. Sagot pa ni Micaela at agad nang umupo sa isang lamesa habang nakaharap sa military grade na laptop. Makalipas ang mahigit 10 minuto na pagsusuri ni Micaela ay nagsalita ito. Lino, halika. Nakikita mo itong baging kaliwa at kanan ng bangin? Hindi madilim. Kaya ibig sabihin, pwede tayo magpababa ng mga kasamahan natin dyan. Tapos mag-iingay sila sa magkabilang bahagi para mapilitang sumugod ang mga zombies sa mga kasama natin. Imbis na tayo ang susugod sa kinaroroonan nila, ang mga zombies ang papalapitin natin sa lugar na hindi gaanong madilim para nakikita natin sila. Wala namang isip siguro ang mga zombies na yan at walang magpapadala sa kanila ng utos na huwag lumabas sa bahaging madilim. Basta kikilos na lang yan ng kusa. Hindi rin tayo pwedeng magpaportal bigla papunta sa harapan ng laboratory compound dahil wala tayong ideya kung anong nakahanda para sa atin doon. At kung mauuna tayong tumawid doon bago maubos ang mga zombies, maaaring umakyat ang mga zombies doon at magiging back-to-back na tuloy ang aasikasuhin nating mga kalaban. Kaya dapat maubos muna ang mga zombies sa ibaba bago natin ipagpatuloy ang asulto sa itaas. Sige Micaela, tama ka. Sagot pa ni Lino
at agad pinindot ang comb. Team Rebel, status nyo. Sumagot naman si Alex. Lino, this is Alex. Okay na kami rito, Lino. Handa na kami lumaban uli. Ganito, Alex, bumaba kayo sa bangin na nandyan sa Section D. Pero doon kayo banda bumaba sa bandang norte. Makikita nyo sa bandang gitna ang madilim na bahagi ng bangin. Malaki ang grupo ng mga zombies na nakaabang sa ibaba. Kaya doon kayo sa unahan kung saan hindi madilim para makikita nyo sila kapag sumugod na sa inyo. Kapag nasa ibaba na kayo, stealth mode lang muna kayo ha. Walang magsasalita at manatiling tahimik. Hanggat hindi ko sinasabing mag-ingay. Kailangan kasi sabay-sabay ang pag-iingay para mahati ang puwersa ng mga zombies. Copy that, Lino. Kulas, kayo ng team mo. Bumaba na rin kayo sa bangin. Pero doon kayo sa bahaging south. Makikita nyo rin mula doon ang bahagi na hindi madilim gaano. Nasa gitna talaga ang konsentrasyon ng kadiliman. Okay, Lino. Copy that. Team Marine Corps, Richard, status nyo. Narito kami, Lino, malapit sa ibaba ng bangin. Hindi lang kami nag-iingay. Kaya hindi pa kami napapansin ng mga zombies. Pero dinig namin sila. At tama ka nga, marami nga talaga sila rito. Richard, wait for my mark bago kayo umatake pa ibaba. Okay, copy that, Sir Lino. Benny, Kim, Venus, sumabay na rin kayo sa Marine Corps sa pagbaba mamaya. Oh, sige na, Team Rebel, Team Kulas, simulan nyo na ang pagbaba. Wala nang sumagot sa sinabi ni Lino dahil mukhang naglalakad na ng marahan ang dalawang team na papunta pa lang sa ibaba ng bangin. Team Nephalem, Jorem, do you copy? Lino, ano yun? Jorem, di ba kaya niyong magtagabulag lahat? Yung hindi kayo makikita o mararamdaman, kagaya ni Minari? Oo, Lino. Bakit? Ganito, magpagawa kayo ng portal kay Minari. Dumiretso na kayo sa harapan ng laboratory compound sa itaas. May 100 metro ang distansya noon. Sa may 100 metrong distansya mula doon sa compound ay may mga puno sa unahan. Manatili lang kayo nakakubli sa mga puno at sa tagabulag. Siguraduhin yung hindi kayo makikita. May malakas silang armas na tinatawag naming mga tao na laser gun. Kaya noong tumunaw ng kahit bakal. At dahil sa may mga kakampi silang mga taga-Astra, ay hindi malayong nilagyan rin nila iyon ng kung anong mahika na kahit katulad nyo ay kayang tunawin. Kapag nakita nyong gumalaw iyong mga mahabang tubo na nasa ibabaw ng mga poste ng pader, ibig sabihin naka-activate na ang laser gun at babarilin na kayo. Kaya kapag nagkaganon, gumawa na kayo uli agad ng portal. Bumalik kayo dito. Mauubos kayo roon kapag namataan kayo ng maaga. Malinaw ba? Oo, Lino, naiintindihan ko. Sagot naman ni Jorem. Magnus, do you copy? Oh, Lino, bakit? Kumanda kayo. Dahil sa oras na mabawasan ng mahigit kalahati ang mga zombie sa ibaba, ay pupunta na kayo agad sa harapan ng laboratory compound. E paano ang mga laser doon, Lino? Sabi mo kahit mga Nephalem ay matatablan. Oo, Magnus, alam ko yun. Papalabasin ko kayo roon kapag nabalik na ang atensyon nila sa may likuran. Ha? Bakit? Sinong aatake mula sa likuran? Kami ng team ko. E paano yun, Lino? Wala kayong protection sa laser? Oo, tama ka, wala nga. Pero hayaan mo na, bahala na ako roon. Ikaw naman, gamitin mo ang gabay mo na lupa. Kaya niyang gumawa ng malalim na butas, di ba? At magpatigas din ng lupa. Gumawa kayo ng improvised defense para hindi kayo ma-expose sa range ng laser. Sigurado ka, Lino, sa planong ito? Kinakabahan ako eh. Laser na kasi ang pinag-uusapan dito. Hindi lang basta laser, kundi high-density laser cannon. Walang sasantuhin ng ganoon kahit makapal pa na bakal. Oo, Magnus, alam ko yan. Basta sundin mo lang muna ang sinasabi ko. Gumawa ka ng butas at doon mo pataguin ang mga kasama mo. Secondary defense na lang ang pinatigas na lupa na pinapagawa ko. Okay, Lino, may tiwala ako sa iyo. Kaya handa ako sumunod sa plano mo. Ano, pupunta na ba kami roon? Hindi pa. Hintayin mo ang instruction ko. Okay, Lino, copy that. Sagot pa ni Magnus. Mikaela, humanda ka.
Kapag kinailangan ko, sasama ka sa amin. Ikaw rin, Rosalia, sasama ka. Clea, paggandain mo sila Rene, Ron at Ringo, pati na rin si Kitaro. Bigla namang nagsalita si Kitaro. Nandito lang ako. Nagulat sila dahil naroon lang pala si Kitaro, nakatayo sa madilim na sulok ng silid at hindi gumagalaw. Sige, umanda kayo lahat at mag-abang ng hudyat ko. Nagsalita naman si Alex sa com. Lino, in position na kami. Nagsalita din si Kulas. Lino, kami rin. Oh, sige, magpaputok na kayo ng baril para mahati sa dalawa ang pangkat ng mga zombies na nariyan. Agad umalingaw-ngaw ang tunog ng baril sa magkabilang bahagi ng bangin na nasundan ng malalakas na angil ng mga zombies. Agad nagsisugod ang mga iyon. Tanging ingay lang ang naririnig nila. Makalipas ang 2 minuto ay saka nagsalita si Lino. Marine Corps, ngayon na! Benny, Kim, Venus, sumabay na rin kayo! Sa bahagi naman nila Kulas, nakahanda na ang mga ugat ng mga kahoy na nasa harapan nila, nakalatag na iyon. Mansyo, Tiara, Alim, huwag kayong susugod ha. Hintayin natin sila na lumapit para sumabit sila sa mga ugat. Tatang Perling, sa kaliwa ka mag-abang. Hodor, sa kanan ka naman. Wika pa ni Kulas. Ilang saglit pa ay dinig na nila ang dagundong na yabag na papalapit na mga zombies. Pagkarating pa lang sa bahaging may mga nakalatag na ugat at baging ay agad silang pinuluputan. Maliliksi ang mga zombies na kahit nakapulupot na ang ugat ay pilit pa rin tumatalon at sumusugod kina Kulas. Ilan sa mga iyon ang nakakahulagpos sa kapit ng baging, kaya nakakarating sa bahagi nila Kulas. Nakahanda naman sina Kulas, Mancho at Alim na sumasalubong sa mga zombies na iyon. Kulas, status nyo dyan? Tanong pa ni Lino. Ayos lang kami dito, Lino. Hindi kami hirap. Napipigilan namin ang sabay-sabay na paglapit ng mga zombies. Mukhang mas kailangan mong kumustahin ang mga naroon sa kabilang bahagi. Oo, sige Kulas. Benny, status nyo dyan? Medyo tagilid, Lino. Maliliksi ang mga zombies at marami rin. Sige, huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng tulong. Kitaro, tulungan mo ang mga kasamahan natin na nasa bangin. Doon ka magpunta sa may norte, kina Alex. Rosalia, sumama ka na rin. Dalhan mo uli ng machine gun. Clea, ikaw na ang magdala kay Rosalia. Okay, Lino. Agad nang nawala si Kitaro. Si Clea naman at Rosalia ay magkasabay na bumaba upang sa puno gumawa ng portal. Pagkarating ni Rosalia sa bahagi nila Alex, ay nakita niyang nahihirapan na nga ang mga iyon dahil tila mas marami ang mga zombies na napunta roon kaysa doon kina Kulas. Mabilis pinagtatagpas ni Kitaro ang ulo ng mga zombies na nakakumbabaw sa mga tauhan ni Alex. Noong makita rin ni Rosalia na may paparating na isang bulto ng mga zombies, ay agad niyang tinutukan noong machine gun at nagsimulang magpaulan ng bala. Sina Benny naman ay panay ang yuko dahil umaabot sa bahagi nila ang mga bala na pinapaputok ng machine gun ni Rosalia. Lino, sinong nagmamachine gun sa kabila? Umaabot sa amin ang mga bala. Wika pa ni Benny sa com. Si Rosalia yun, Benny. Sige, sasabihan ko. Rosalia, ipagpatuloy mo lang ang pagbaril. Pero sa kaliwang bahagi mo lang itutok. Papalipatin ko sa kanan sila, Benny. Umaabot daw sa kanilang bala. Copy that, Lino. Sagot pa ni Rosalia. Benny, lipat kayo sa kanan na bahagi para hindi kayo tamaan ni Rosalia. Copy, Lino. Patuloy ang matinding labanan na nangyayari sa ibaba. Masigasig naman ang kilos ni na Venus at Kim na parehong gumagamit ng katana. Mabilis na puputulan ng kamay at ulo ang mga lumalapit na zombies. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay naubos na nila ang mga kalabang zombies doon sa gitna ng bangin. Tanging mga zombies na lang naputol ang binti at mga kamay ang makikita sa lupa. Lino, tapos na kami rito. Wika pa ni Benny. Kami rin, Lino. Wika rin ni Kulas. Sige, magpahinga muna kayo dyan saglit
Tapos proceed na kayo sa ikalawang bundok. Pagkaahon nyo sa itaas, ay naroon na ang laboratory compound. Kaya huwag muna kayong tutuloy sa pag-ahon. Baka tamaan kayo ng laser gun. Kitaro, bumalik muna kayo rito ni Rosalia. Clea, pakidala ulit dito si Rosalia. Kapilino. Team ni Falem, proceed na kayo sa harapan ng laboratory compound. Kayo rin, Magnus. Rosalia, ikaw muna ang mag-monitor dito sa base camp natin. Micaela, naka-ready na ba ang rocket launcher na naiset up mo sa itaas? Oo, Lino. Sige, kapag nakita mong nakababa na ang shield ng buong compound, saka mo na yan i-release. Puntiryahin mo ang 6 na laser gun nila. Pero Lino, paano ko malalaman na nakababa na ang wave barrier nila? Sige, sasabihan kita, Micaela. Most likely, ibababa nila iyon kapag nagpalabas na sila ng mga tauhan mula sa loob. Okay, Lino, maghihintay na lang ako ng hudyat mo. Sagot pa ni Micaela. Kitaro, Tingting, tara na. Clea, iportal mo kami patungo sa likuran ng laboratory compound. Agad nang bumaba sina Lino at Tingting. Pagkalabas nila sa portal ay nagulat sila nang may nakaabang na hindi bababa sa 20 super soldier na aswang. Hala, paano hindi natin ito nakita sa monitor, Kuya Lino? Wika pa ni Tingting. Dahil siguro sa nasa loob pa sila kanina ng barrier. Kaya silang itago ng barrier mula sa satellite camera na ginagamit natin. Ang mga super aswang soldier na naroon ay mukhang mga maskuladong sundalo na nakaitim ng cargo pants at nakaitim na sando. Ang balat nila sa buong katawan pati na sa mukha ay may pagkakulubot na kulay maputlang asul. Ang mga mata naman ay purong pula. Ang mga braso ay mas mahaba sa pangkaraniwan. May mahabang kuko. May nakasukbit na baril sa gilid at katanang itim sa likuran. Rosalia, nakikita mo ba itong mga kaharap namin? Radyo pa ni Tingting sa command center. Oo, hala, bakit kakaiba ang itsura ng mga sundalong yan? Si Lino naman ang sumagot. Ito na yata ang mga super soldier na sinasabing project nila. Lino, sinong papapuntahin ko dyan? Ako na bahala, Rosalia. Clea, pakisundo sina Kim, Venus, Micaela, Mancio, Kulas, Jorem, Duran, Alex at si Richard ng Marine Corps. Okay, Lino. Sagot pa ni Clea at agad nang nawala. Micaela, ituro mo kay Rosalia kung paano i-operate ang targeting system ng launcher para kahit siya na lang ang gumawa niyan, kailangan mong magpunta rito. Okay, Lino. Umorma na sina Lino, Kitaro at Tingting na lalaban doon sa mga super soldier na aswang. Agad may naglakad papalapit sa kanilang tatlo na super soldier. Aba, malaki ang tiwala sa sarili ah. 1-on-1 talaga ang gustong laban. Minamaliit tayo. Wika pa ni Tingting. Ilang sandali pa ay nagsimula nang sumugod ang tatlong iyon kina Lino, Tingting at Kitaro. Kakaiba kung kumilos ang mga super soldier. Talagang akma sa kanila na tawaging super soldier. Maliban sa mabibilis kumilos, malalakas din. Unang bugso pa lang ng pag-atake ay pare-pareho nang tumalsik sa malayo ang tatlo na nakahawak sa dibdib. Anak ng pating, Kuya Lino! Ano to? Mabilis ba talaga sila? O mabagal lang tayo? 2 taga lang ang nasa lag ko eh. Napalo pa ako ng itak sa likuran at nasipa ng malakas. Reklamo pa ni Tingting na tila hinihika at inuubo-ubo pa. Muling tumayo ang tatlo. Kahit gaano pa sila kabilis at lakas, siguradong may kahinaan ang mga ito. Wika pa ni Lino. Muli na siyang sumugod sa kalaban na sinundan naman ng 2. Mabilis ang kaliwat kanan na pagtaga na ginawa ni Lino. Pero lahat ng atake niya ay tila basang-basa ng kaharap na super soldier. Sina Tingting at Kitaro ay nagsimula ng daanin ang laban sa pagpapahabol. Dahil sa malalaking multo ang kaharap na kalaban, ay nagsimula ng mainis ang mga iyon. Agad bumunot ng baril at pinagbabaril ang 2.
Hindi naman magkanda-ugaga sa pagtalon sa mapunong bahagi sina Tingting at Kitaro. Kitaro, wala ka bang espesyal na kapangyarihan na magagamit dyan? Pasensya ka na, Tingting. Mataas na antas ang mga aswang na iyan. Kaya ramdam kong wala ring magiging silbi ang pagkumpas ko ng Tigalpo. Tanging ang nagliliyab na espada ko lang ang magagamit ko. Pero magiging delikado pa rin ako. Ha? Bakit mo naman nasabi? Tingting, tumingin ka sa mga bala na bumaon sa mga puno. Napalingon si Tingting sa likuran nila. Nakita niya iyong mga bumaon roon na bala ay kumakatas ng kulay itim at malapot na likido. Hala, ano yan? Hindi ako sigurado, Tingting, kung ano. Pero sigurado akong magiging kamandag yan sa mga katulad kong elemental. Kaya hindi rin ako pwedeng tamaan ng bala nila. E di labanan na lang natin ang mano-mano na itak para hindi nila tayo paulanan ng bala. Uwi ka pa ni Tingting. Noong muli siyang sumilip ay nakita niyang papalapit na sa kanila ang mga nilalang na iyon, pero itak na ang dala. Oh, tara na, Kitaro. Okay na itong itak. Madaling masalag kaysa sa bala. Muling nakipagbanatan ang dalawa sa mga super soldier gamit ang itak at espada. Sa bahagi naman ni Lino. Ah, matigas ka ha? Kayang-kaya mo tagalan ng itak. Ito ang subukan mo. Uwi ka pa ni Lino at inilagay sa likuran ng itak. Naglabas siya ng dalawang espadang kyanite. Magsisilbing panangga ang isa at pang-opensa naman ang isa. Ang buong akala ni Lino ay masisindak ang kalaban dahil nagliliwanag ng asul na apoy ang kanyang gamit na espadang kyanite. Pero nagulat siya noong may pinindot ang nilalang sa espada nito at naging kulay pula ang katana noon. Tila nagbaga iyong mismong blade. Muling nagsagupaan sina Lino at ang kaharap niyang nilalang. Tila magkaibang boltahe ng kuryente ang nagtatama sa tuwing magdidikit ang espada nilang dalawa. Lalo rin iyong naging mabigat na animoy isang makapal na bakal. Dahil sa wala pa namang ibang inaalala, kaya panatag ang isipan ni Lino habang nakikipaglaban. Ilang saglit pa ay napaatras si Lino nang makitang nagsisugod ang mahigit sa 10 mga halimaw na sundalong iyon. Akala niya ay sa kanya susugod. Iyon pala ay sa mga kasamahan niya na bagong dating. Agad naglabas ng kanya-kanyang sandata sina Kim, Venus, Micaela, Mancio, Kulas, Jorem, Duran, Alex at Richard. Pero tila nagulat din ang mga iyon noong magkabanggaan sila ng mga kalaban. Kanya-kanyang talsikan din sila. Mag-iingat kayo! Hindi sila basta-basta! Sila ang produkto ng matagalang eksperimento ng sindikatong ito sa iba't ibang uri ng mga aswang. Hindi malayong may karga rin silang niraya mula kay Rafael, kaya ganyan sila magsikilos. Sigaw pa ni Lino sa mga bagong dating na mga kasamahan. Kaya naging mas maingat ang mga iyon. Ermitanyo, hindi pwede ang ganito. Manganganib tayo kung lalaban tayo ng mano-mano. Ikarga mo na ang 50% ng kuryente mula sa kidlat. Kailangan makabawas na tayo agad. Areglado, Lino. Ilang saglit pa ay naging mas maliwanag pa ang espadang kyanite ni Lino at isang piraso na lang iyon. Muling sumugod kay Lino ang kaharap na aswang na sundalo. Tumalon iyon ng mataas. Buong pwersa namang inilabas ni Lino ang kanyang lakas at sinalubong iyon ng malakas na pagtaga. Nagawang maputol ni Lino ang espada ng kalaban. Maliban doon ay kasamang naputol ang katawan ng sundalong aswang sa bandang gitna na siyang naging dahilan ng pagkamatay noon. Noong makita ng iba na may napatay na sa mga kasama nila, ay agad na rin nagsisugod at mas mabangis ang pagsugod nila. Magnus, baka pwede ka munang magpunta rito. Medyo mabigat ang mga kalaban na narito. Uwi ka pa ni Lino sa comb. Sumagot naman si Magnus. Lino, negative. May mga aswang na dipakpak na naglalabasan mula sa isang gusali sa loob ng compound. Mukhang nakita na nila kami. Napakarami nila ng mga aswang na lumilipad.
Sige Magnus, harapin nyo na muna ang mga nariyan. Minari, sabihan mo si Baod na pangunahan ang grupo ng Nephalim sa pag-atake sa mga kalaban na nasa harapan ng compound para may makatulong si Magnus. Okay, Lino. Sa bahagi naman nila Magnus ay nakikita nilang napakaraming aswang ang lumilipad na papasugod na sa kanila. Anyong tao iyon na may pakpak pero mga kalbo at maitim ang buong katawan. Nagliliwanag naman ng dilaw ang mga mata. Anak ng tokwa ang mga aswang na ito dito ah. Ibang-iba ang itsura sa mga normal. Mukhang ito na nga ang gawa ng mga scientist nila dito. I hate scientist na talaga. Uy ka pa ni Magnus. Tombi, Pandoy, ihanda nyo ang mga baril nyo. Banatan nyo ng AK-47 natin yung mga lumilipad. Maris, back to back muna tayo. Tayo ang sisintensya sa mga makakalapit. Pinindot ni Magnus ang comb. Hello, base camp. Rosalia, makikisuyo ako. Pakikontak naman si Clea para igawa ng portal ang mga Okami para makarating dito. Narito kami sa harapan ng compound. Copy that, Magnus. Pero si Minari na lang ang uutusan ko dahil nariyan naman siya sa location nyo sa unahan lang. Minari, pasuyo, paggawa ng portal para makapunta dyan ang mga Okami. Okay, Rosalia. Nagkalat na ang mga lumilipad na nilalang sa ibabaw nila Magnus na tila gumagawa ng plano kung saan unang aatake. Nang biglang dumating ang mga Okami, agad silang nakaposisyon ng tigtatatlo. Agad na rin silang nagpakawala ng mga pana. Ilan sa mga lumilipad na mga nilalang ay tinamaan at bumagsak sa lupa. Nagsimula na rin umatake ang mga Nephalim na naroon nakakubli sa hindi kalayuan kina Magnus na nagtatago lang sa tagabulag. Ilang saglit pa ay nagulat sila nang bumukas ang gate ng compound at naglabasan ang hindi pa mabilang sa dami ng mga taong lobo. Kakaiba ang itsura ng mga iyon. May mga nakalagay sa leeg na malapad na bakal na animoy depensa sa leeg. Mas malalaki sila sa pangkaraniwan at kulay asul ang mga mata. Rosalia, baka meron ka pang pwedeng ipadala rito. Mas marami pa ang kalaban na lumalabas mula sa compound. Radyo pa ni Magnus sa base camp. Sumagot naman si Rosalia. Sige Magnus, magpapadala ako. Minari at Clea, magpunta muna kayong dalawa rito sa base camp. Sige Rosalia. Sagot naman ang dalawa. Pagkarating roon ay bumaba si Rosalia at binuksan ang dalawang kahon na gawa sa kahoy. Minari at Clea, dalhin niyo sa Team Marine Corps at Team Rebel ni Katemyong ang mga baril at balang ito. Kakaibang bala ang nariyan na naimbento ni Rafael. Tatalab yan sa kahit anong uri ng aswang o halimaw. Kaya siguraduhin niyong makakarating sa kanila para magkaroon tayo ng laban. Mukhang ito na ang huling bahagi ng digmaang ito. Dito na nakasalalay kung sino ang matitira o kung magwawagi ba ang kabutihan laban sa kasamaan. Sige Rosalia, sisiguraduhin naming makakarating ito sa kanila. Uwi ka pa ni Minari. Naghawak kamay sina Minari at Clea, sabay usal ng orasyon at inilagay ang tag-isang kamay nila sa dalawang kahon. Nagliwanag iyon at biglang nawala kasabay ng pagkawala ng dalawa. Agad pinindot ni Rosalia ang comb. Team Rebel, Team Marine Corps, standby kayo dyan. May ipinadala akong baril at bala para sa inyo. Iyon ang gamitin nyo para siguradong tatalab sa mga kalaban na nasa harapan ng compound. Kapag nakuha nyo na ang mga baril, ay proceed na kayo roon sa ibabaw. Copy Rosalia. Clea, pakibigyan rin pala si Mang Nestor niyan. Nariyan siya nakapwesto malapit sa kinaroroonan ng rebel team. Okay Rosalia. Sagot naman ni Clea. Ilang saglit pa ay nagsalita na si Katemyo. Rosalia, hawak na namin ang mga baril na ipinadala mo. Sige na po Katemyong, proceed na kayo sa ibabaw. Bumabaha na ng mga kalaban doon at kulang na kulang ang puwersa natin. Copy that Rosalia. Kami rin Rosalia, papunta na doon. Uwi ka pa ng isang agent ng Marine Corps. Hello, Tiara. Nakakom ka rin, di ba?
Oo, Rosalia, bakit? Pakidala na ang team nyo sa ibabaw. Isama mo na ang mga kapre nyo, pati na ang buong pamilya niya. Ito na yung magiging huling sagupaan. Okay, Rosalia. Hello, Rene. Naririnig mo ako? Oo, Rosalia. Rene, magpunta na rin kayo roon ni Ron at Ringo sa itaas. Kailangan na kayo doon. Okay, sige Rosalia, pupunta na kami. Sagot pa ni Rene. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 220. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.